Okay, mga kamatis, mga kaibigan, tamang-tama. Pasensya na kayo na late ako kasi medyo marami lang ginagawa for today, pero okay lang naman. Gusto ko lang mag-react dito and I wanna share sa inyo yung Kohlberg's moral theory of moral development. Kasi ganito kasi, each individual dito sa social media has a set of principles na sinusunod nila. Si Kong TV meron, si Rapi Tulfo meron, or any of your favorite vlogger has a moral theory, or meron silang moral development kung saan sila nababagay, kung anong stage sila. Okay, so meron kasing mga ibang social media influencers that, they are trying, well, kung masasabi mo that they are breaking the law, okay, hindi, like for example sa akin, I know na some of the things that I am saying are borderline libelous. Of course, I can always defend myself in court, pero the trouble of going to court is exponential doon sa ginagawa ko. Gets mo? Kasi pwede ko naman kunyaring i-content si Diwata o tsaka si Alvin TV kasi mas madali silang i-content dahil trending sila. Pero pagka fino-focusan mo na yung isang tao, you are flirting with disaster or flirting with trouble. I think hindi disaster, trouble eh. Kasi si Miano, he can't sue me. I understand that. Pero si Carl, may nabasa ako dito na hindi na naman daw kakasuhan. And maraming salamat doon, Carl. Now, before we go to the topic, meron lang akong gustong i-clear out dito. Nakausap ko si James Karaan ng Cool Pals. And sabi niya, gusto niya tayo magharap sa Cool Pals. I accept. Sa July 1st, yung tentative date nun. Pinramis ko kay James na walang bardagulang mangyayari. Katulad nung nangyari kay Boss Parak. Okay? So, hindi natin gagawin yun. We're just going to talk there as an adults. Ang sa akin, ang sinabi ko lang kay James, gusto ko, tatanungin lang kita. Kumbaga, question and answer, tas ako yung magtatanong. That's it. Yun lang yung gagawin ko. And of course, magdadala ako ng mga materials ko para itanungin ka. Kunyari, ito yung sinabi mo dito sa video na to. Can you confirm? Do you confirm or deny? Ganun lang. Simple question and answer. And of course, if you do not want to answer the question, you can always say, hindi mo gustong sasagutin. Ganun lang kasimple. Hindi tayo mag-argue. Okay? So, now, let's go to the post. Okay? Kasi sabi niyang ganun sa akin, hate never comes from above, only from people beneath you. I can name you two people right off the bat that hates my guts. Alam mo, si MG tsaka si Jonah. They hate my guts to the point na dinimanda pa ako. For what? For making content out of them? Of course. Yun nga. Nung una parang narattle pa ako pero habang tumatagal, nasasanay ka na rin kasi occupational hazard ng mga ganitong klaseng content yung cyber libel. Kasi pwedeng hindi mo sinasadya tapos may na-offend ka, ayun na, pwede ka ng kasuhan agad. Pwede na mag-file agad ng kaso sa'yo. And, it is not beneath me na ako ay kasuhan. Nung una lang, medyo nakakaratel kasi nangyari siya ng pandemic. Basically, wala kaming income nun sa mga negosyo namin. Okay, so, that's the problem noon. Ngayon kasi, all good na. Kung gusto niyo akong kasuhan, nasa sa inyo yan. Hindi ko kayo pinipigilan. Pero, maraming salamat kay Carl kasi kinonfirm niya na hindi niya naman ako kakasuhan. That's good, Carl. Very good. So, if you want a conversation, an honest conversation about the things that I do here on social media, then let's talk. Okay? Kasi, dito kasi mali yung perception mo sa akin eh. Okay? So, simulan natin. Sa dami kong nakausap in person and online, isa lang yung na-realize ko. Hate never comes from above. Like si MG and si Jonah, they are, hindi naman astronomically, pero they are above me in terms of money. In terms of fame. Masikat sa akin si MG tsaka si Jonah. But they did. Pinatulan nila ako. Kumbaga nasa baba ako nila eh. Pero pinatulan pa rin nila ako. Why is that? Diba? So, hindi totoo that hate comes from above. Hate comes from everywhere. Maliit, malaki, they can hate you. Gets mo? Kasi ayokong magkaroon ka ng perception na yung mga nakikriticize sa'yo is below you. And yung mga nakikriticize sa'yo is content lang. It's not. Hindi lang to basta content. And explain ko sa'yo yan using a framework ni Kohlberg. Okay, so tuloy natin.
may mga ilang gumagawa ng content patungkol sa akin na nakausap ko, ang sa tawag man o sa chat. O yan, sa Cool Pals, magkakausap na tayo. Nag-usap naman and it's just for content, business, and no personal reasons. Okay, this is not business, Carl. Kasi kung business to, ang iko-content ko, sila Diwata, ang iko-content ko, yung malalakas na nagte-trending ngayon. Kayo ni Franklin Miano, hindi na kayo trending ngayon. Nakita mo ba yung views ni Franklin Miano sa YouTube? 2.3K views? Is that something na kailangan kong mag-dwell? Diba? Ay, kung pwede lang, mag-aalis guwo na lang ako kasi mas trending pa yun sa inyo. Pero I'm not. Nandito ako sa inyo because this is not business anymore. Business-wise, lugi ako rito na nag-spend ako ng time talking about you guys. Especially kay Miano kasi si Miano, kada salita ko, alam ko naman na padami yung bala niya sa akin. Sabi ko nga, iputok niya. Okay lang sa akin, sasaluhin ko lahat yan. Gets? Ngayon, and no personal reasons, okay? Hindi, of course, I don't know you enough para magka-personalan tayo. Pero meron nang na-personal sa akin. Dinimanda nga ako eh. Kasi feeling nila na personal sila. So the hate comes from everywhere. O ayan, people are baliktad pa. People are never get jealous of losers. So yan, di ba? Minsan kasi i-try mong i-fact check muna or at least i-quillbot yung mga sinasabi mo. Kasi you parade as a coach. Gets mo? Mahal-mahal ng coaching mo eh. Mas mahal pa dun sa mga teacher na nagtututor. Pero, yung kunyari, sa grammar, I wouldn't pay you to teach me grammar, okay? I wouldn't pay you to teach me about philosophy. Maybe about sa video editing kasi doon yung forte mo eh. Pero not on everything else. Kaya hindi ka pwedeng coach ng sa lahat. Gets mo? Come on, man. Ngayon, yung gusto ko sanang i-share sa inyo ito. Yung stages of moral development ni Kohlberg, okay? Yung pagbata, ano kasi yan eh, yung moral development, pinartner na yan sa age ng tao. Pero hindi ganun kataas. Like for example, eto pag 0 to 9 ka, obedience and punishment, kapag takot kang mapalo, ganun yun. So you obey because you might get punished. Stage 2 niya, yung ang tawag dito yung I scratch my back, you scratch mine. So kapag may ginawang maganda sa iyo yung tao, doon ka lang sasagot. Tapos yung iba naman, ito naman, conventional morality, pag going to adulthood ka, and good boy and good girl, this stage is interpersonal moral development, focus on living up to societal expectation and roles, mga kamats, mga kaibigan. Magandang example dyan, teka lang, tingnan ko lang yung notes ko. Pagka gusto, when you want to be a good kid, you follow the norms, gets nyo? Tapos yung sunod naman, teka lang, ano ba yung sunod? Hindi ko kasi, maintaining social order. So, follow the rules, kasi ito yung binigay ni mami sa'yo, ay mali. O, di ba? Tapos yung, dito tayo sa post-conventional morality, kasi usually kasi yung mga vloggers, mga kamatis, mga kaibigan, they are here, dito sa stage 5, social contract, individual rights. Okay, some of the people here on social media follow this, itong stage 5 na to. Kasi ayaw nilang makasakit ng damdamin, so they play safe, okay. Ayaw nilang mademanda, so they play safe. Kahit alam nilang may maling ginagawa yung tao, they play safe. Maraming ganun. Marami kong kilalang ganun. I don't want to mention names. Pero, there are a few people na sa tingin ko, they go above and beyond. Ako, I wanna say that gusto kong mapunta dito sa stage 6 na to, yung universal principles. Because, this is not just about me. It's about the people that you have affected. Especially yan si Franklin Miano. It's about the people na umasa sa pag inabot mo yung 7K, magkaka 6 digit ka talaga, and umasa na yung tinuturo is gold, pero hindi pala. Merong mga ganyang cases, Carl. Yun yung mga tao na gusto kong tulungan sa ginagawa ko rito.
it's not about me. It's not about business eh. Kasi lugi ako sa negosyo dito. Look, pag mag-i-interview ako, I make sure na bibigay ko sa kanila yung estimated na kita nung content. Usually maliit lang yun eh. Hindi minsan nga hindi umaabot ng $10 yun eh. Pero I give it. Why? Kasi it's not about business eh. If it's about business, hahanap na lang ako ng mas trending sa inyo. Pero gusto kong makita mo that the world is not about money all the time. If I wanted money, edi mag-i-scatter na lang ako. Dami kong pera nun, sigurado. You know who offers me the money? Mga kilala mo yun. Pag gusto mo, pag nakita tayo sa Cool Pals, papakita ko mismo yung chat sa'yo kung sino yung mga nag-o-offer sa akin eh. Kaso, ay hindi pala pwede kasi kilalang kilala sila. So, ganun katindi yung mga offer sa akin. Pero why do I say no to this? Because it's not about just the money. It's not about business. It's about trying to leave a good legacy dito sa social media. When I am dead and gone, when I am buried 6 feet under, people will remember me as the one who nagde-debunk ng mga tao dahil alam niya na yun yung tamang gawin. Okay? Hindi ito about sa pera, hindi ito about sa personal, it's not about that. It's always about your legacy. It's about leaving an advocacy na pwedeng may magtuloy miski patay ka na. Sana magets mo yun. O yun lang naman, JG mga Lods.